po, itutuloy natin yung series nating pinamagatang cross-check, and this afternoon, nasa ikatlong linggo na po tayo ng cross-check natin. And yung goal po ng series na to, when we say cross-check, di ba, sabi natin to verify the authenticity using another method. So ang goal natin, bilang Kristiyano po, bine-verify natin, bina-validate natin yung buhay natin bilang Kristiyano gamit yung salita ng Panginoon. And ngayon po, pag-uusapan natin yung path to greatness, okay? Basically, it has something to do with being great. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang great yan? Mukha bang bigat? And yan ba yung tipong mapapa-wow ka? You know, last night po, me, my family, together with some of our friends here in the church, we went to a cinema, nanood po kami ng sine, and kita nyo naman kung ano yung pinanood namin, nakangiti lahat, di ba? Hindi drama to, hindi yung katatakutan to. Something na talagang napasaya po kami. And you know, after the movie, for some reason, di ba, pag lumabas ka ng sinihan, ang haba ng pila sa toilet, di ba, ganyan-ganyan. Tapos, syempre, dahil sobrang feel mo yung movie, sobrang nandun ka, sobrang nakakonect ka dun sa movie, all of a sudden, okay lang naman, Pat, no? Pinaalam ko naman sa ito. So, yung campus missionary natin si Pat, all of a sudden, tinawag yung mga girls. Tapos, kumanta siya na, "Who run the world? Girls." Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung pinanood po namin, yung Captain Marvel. Sino po sa inyo napanood yun yung Captain Marvel? O yun, meron na. Don't worry, I won't spoil it. Okay, hindi ko po i-spoil tong movie na to. Pero I realize, naalala niyo po yun, pag nanonood ka ng mga superhero movie, pag bata ka, parang dahil you're so into the movie, you can't help, but alam mo yun, parang gusto mo ikaw yung parang bida. So for some reason, dahil bida po dito yung babae, so I don't know, siguro si Pat, parang feeling niya siya si Captain Marvel, so kaya kinanta niya yung, "Who run the world, girl?" Ay, tama ba? Tama ganon. So, for some reason, sobrang hook na hook po kami sa movie, okay? So, I'm not a movie critic, pero I like it. Sobrang nagustuhan ko siya. So, yung iba siguro sa inyo, na-bribe kayo, di ba? Kaya kayo nasa church ngayon kasi sabi, lilibre kita, manonood tayong sine mamaya. So, kung nag-promise ka, itupad nyo po yung promise nyo dun sa in-invite nyo. But, again, sabi ko nga, di ba pag nanonood tayo ng superhero movie, gusto natin, tayo yung bida. Gusto natin tayo yung superhero. Kaya nga, di ba yung iba sa atin, nakaaway pa natin yung kapatid natin. Di ba? Dahil gusto ko ako si Batman, ikaw si Robin ka lang, right? So pinag-awayan nyo pa yon. And maybe yung iba sa atin, medyo weird, gusto natin yung kontrabida. Yung mapang-asar ka lang, di ba? Pero sino po sa inyo dito, gusto nyo yung extra ka lang pag nanonood ka ng mga superhero movie? Di ba? Parang nandun kayo, magkakapatid kayo, naglalaro kayo, tapos pinanood nyo yung movie na yan, Avengers, Superman, DC. Di ba? After the movie, wala namang kasabi, basta ako yung extra lang. Walang ganun, di ba? You know, here's what I realized, that we all desire to achieve some level of greatness. Kaya sobrang hook na hook tayo sa mga superhero movies because parang there's something in us na gusto natin maging great tayo. Gusto natin parang may superpower tayo, parang superhero tayo, parang at some level parang nilulook up tayo, tumutulong tayo, may mga maganda tayong ginagawa. Right? And today, this is something really important. Why? Kasi lahat naman tayo, may mga pangarap tayo sa buhay. Growing up, tinatanong tayo ng magulang natin, "Anak, anong gusto mo paglaki mo?" Right? Wala naman dito, nung lumalaki ka, ang sabi mo, "Ang pangarap ko sa buhay, ako yung pinaka-magiling na drug lord." Diba? Ako yung sisira sa future ng mga kabataan. Kikita ako ng milyon-milyon dahil magbibenta ako ng drugs. Wala pong ganun, diba? Or wala naman dito, nangarap ka na, "Ako ang pinaka-magaling na magnanakaw sa buong mundo." Walang ganun. Growing up, we aspire, meron tayong ambition na someday magiging doktor ka, magiging lawyer ka, or magiging police ka, or whatsoever. You know why? Because it's intrinsic sa buhay natin. But here's the thing. Because of our fallen condition, because of this fallen world na tinitirhan natin, napansin nyo ba, di ba, na parang kahit may ambition ka sa buhay, so ang gagawin mo, you're gonna work hard, pagsisipagan mo, mag-aaral kang mabuti. Pero sino po sa inyo, dahil sa sobrang ginalingan nila, sobrang great talaga sila, when they reach yung success level, kumbaga kung nandun na sila sa taas, di ba parang pag tinignan mo, sobrang successful, pero pag tinanong mo sila, parang there's something missing. Na parang pag in-interview mo na kahit sobrang ang dami nilang accomplishment sa buhay, ang dami nilang narating, ang dami nilang, alam mo yung business na naipundar, ang gaganda ng bahay na itayo nila, parang there's something missing in their hearts. I hope you won't get me wrong. I'm not an anti-rich guy, okay? I'm not saying na wag kang maging successful. What I'm saying is, this is the reality.
ng isang tao na minsan kahit sobrang ang galing-galing mo na sa buhay na parang feeling mo angat ka na, parang meron pa ring void sa heart mo. Tama ba? But on the other side of the boat, maybe hindi ka makarelate doon. Maybe, nandito ka, tinry mo naman mag-aral, nagsipag ka naman, tinry mong ipasa yung board exam, pero for some reason, alam mo yun, unfortunately, alam mo yun, may mga nangyari sa buhay mo na parang sa lahat-lahat ng taong pwedeng ikaw yung makaranas, hindi sana makaranas nito, ikaw yung nagdanas nito, na kaya ang nangyari tuloy ngayon, nag-settle ka na lang, nagkaroon ka ng mediocre mentality, inisip mo siguro, ganito lang talaga yung yung mangyayari sa buhay ko. Right? Because life is hard. Now, pagdating sa greatness, it's either nandun ka, akala mo great ka na, pero may empty sa'yo, or pwedeng nangyari sa'yo, nandito ka, dahil sa nangyari sa buhay mo. You know why? Here's what I realized. Because the world somehow defined what greatness is all about. Anong ibig kong sabihin yan? Number one is this. Sinasabi ng mundo, para maging great ka, kailangan may abilidad ka. Right? Kaya nga yung mga sikat na tao ngayon, di ba, yung magaling kumanta, magaling sumayaw, magaling magsalita, matalino, and all that, yung mga may na-invent sila, they were, somehow, pag tinignan mo, parang ito yung mga successful na tao, di ba? Merong abilidad sila. And, naniniwala po ako na, bawat isa po sa atin, binigyan tayo ng, kumbaga, distinct na abilidad ng Panginoon. Pero ang problema po, ganito. Dahil sa fallen condition natin, ang nangyayari, okay, gagawin mo yan, pagsisipagan mo, gagalingan mo. Pero dahil may competition sa mundo, tapos parang feeling mo may magaling sa'yo, ang nangyayari, kino-compare mo yung sarili mo, and you try to be someone you are not. Gagayahin mo yung tao na to na parang hindi naman yun yung destiny hinanda sa'yo ng Panginoon. Kaya ngayon, ang nangyayari, it's either, sige, mag-work hard ka, pero magiging successful ka, pero pag tinignan mo, parang empty, or nandito ka sa kabila, frustrated ka, mediocre ka, magko-compromise ka, kasi as much as you want to beat that person na parang kino-compare mo yung sarili mo, hindi mo magawa. Ano pa? What's next? Ito. The world defines greatness by achievements. Anong ibig sabihin yan? Sino dito mahilig po kayo sa basketball? Recently, di ba, si LeBron James, nalagpasan niya na yung record ni Michael Jordan sa mga points daw. But up until today, discussion pa rin siya, debate pa rin siya kung sino yung GOAT. Kung 90s kids ka, di ba, yung GOAT po, yung greatest of all time. Kung 90s ka, for sure, Michael Jordan tayo, di ba? MJ tayo. Pero kung mga millennials ka, mga 2000 ka, for them, it's LeBron James. Why? Kasi pinagdedebatehan nila, si MJ nga, 6 rings, di ba? Sunod-sunod na championship. Si LeBron ba, ilan yung nagawa niya? Hindi, si LeBron, iba siya. Di ba, nakapag-champion siya, nag-MVP siya. So, pinag-aagawan nila yun, pinag-aawayan nila yun. So, minsan, dahil ganun yung sinasabi ng mundo, pinaniwala tayo na dapat ma-improve tayo sa mga taong paligid natin. Dapat ma-impress natin sila para maging great tayo. Parang ganito po yan, di ba? Naalala niyo, nag-aaral tayo, tapos sa mga kapatid mo, nagpapagalingan kayo kung sino yung mataas yung grade. Bakit? Kung sino yung mataas yung grade, yun yung may reward kay mami, tsaka kay daddy, siya yung bibilan ng laruan. So for some reason, dahil siya yung pinakamatalino sa inyo magkakapatid, siya yung great na anak. Dahil ikaw, wala kang achievement, di ba? Parang best in PE ka lang ata, or recess, or I don't know. So parang hindi ka na great, parang feeling mo, di ba? Parang di ata ako tunay na anak. Right? Or maybe hindi abilities, maybe hindi achievements, the world made us believe na ang greatness na may measure siya by acquiring position. Excuse me. Anong ibig sabihin yan? Ang thinking ng tao, dapat ako yung boss. Ako yung CEO. Dapat nasa taas ako, dapat ma-promote ako. Kasi pag ito lang yung role ko, parang feeling ko, hindi ako great. And again, don't get me wrong, I'm not saying pag CEO ka, dapat pala, hindi ako CEO, magre-resign na ako, di ba? Mag-a-apply na lang ako, magiging magiging admin na lang ako. Hindi po ganun. Ang problema, dahil sinasabi ng mundo, dapat meron kang top level position para maging great ka. Ngayon, ang tao, lahat gagawin nila para lang ma-reach tong position na to. You know what's saddening sa totoong nangyayari po sa buhay?
may mga executive assistant, secretary, just to get promoted, ibibigay nila yung katawan nila dun sa boss nila para lang ma-acquire nila yung position na yun. That's the reality. Yun yung sinasabi ng mundo. Para maging great ka, yung abilidad mo, yung achievement mo, tapos kailangan mag-acquire ka ng position. Kasi pag nasa position ka, meron kang power, meron kang privileges. Mas maganda yung benefits. But what we need to understand, sa context po ng pagiging isang Kristiyano, itong mga bagay na to is not necessarily wrong. We need to recalibrate our hearts, our thinking according dun sa sinasabi ng Panginoon. Bakit? What we need to understand is God wants you and me to be great. Hindi po anti-great ang Panginoon natin. He wants you to be great. Kaya nga, di ba, ang prayer natin, greater things are yet to come. But we need to see the distinction between, sa mundo po, greatness is a goal. Pero sa kingdom po ng Panginoon, greatness is a result. I like what Pastor Daniel said. Yan yung sinabi niya. Sa mundo, lahat gagawin nila. Yung abilidad mo, achievement mo, yung position. Bakit? Kasi yun yung greatness, goal siya. Pero sa kingdom po ng Panginoon, it's a result. So ang tanong ngayon na sasagutin po natin, what does greatness look like in the kingdom of God? We'll be in Matthew 20, verses 20 to 28. And to give us a context, sobrang interesting po itong aaralin natin. Kasi nung sinulat po ni Matthew, yung itong gospel na to, isa po sa mga tema ng pagkakasulat niya to is yung mga Kristiyano is magkaroon po ng kingdom perspective. And during this time, si Jesus po, he needed to, kumbaga, teach his disciples na magkaroon ng kingdom perspective with regards to greatness. Kasi ang nangyari po, merong dalawang disciple na nag-a-aspire sila na maging great. So ito po yung nangyari. In verse 20, then the mother of the sons of Zebedee came up to him with her sons, kneeling before him, and she asked him for something. Ang tanong, okay, sino ba tong nanay na to? Okay, kanino bang nanay to? What we need to understand, yung mother po na dinidescribe dito ni Matthew, ang pangalan niya po, si Salome. Si Salome po, kapatid po siya nung nanay ni Jesus. Ang pangalan ng nanay ni Jesus, si Mary or si Maria. So, ibig sabihin, si Jesus daw, tiyahin niya to. At yung anak niya po, si James and si John. Now, ito po yung nangyayari. Lumapit siya kay Jesus, lumuhod, nagpray, may inaas siya. Ang tanong, ano kaya yung tinatanong nitong nanay na to? In verse 21, ito po yung sabi niya, and he said to her, what do you want? She said to him, say that these two sons of mine are to sit, one at your right hand and one at your left, in your kingdom. Iniisip na natin, grabe naman tong tiyahin ni Jesus, di ba? Parang nag-ano kagad ng request kay Jesus na yung anak daw niya sa kanan at sa kaliwa. Bago tayo maging judgmental, what we need to understand, kung nanay ka, di ba, wala tayong ibang pinangarap para sa ating maging anak, di ba, na maging great sila. Maging maganda yung future nila. Right? So, I'm assuming, yun lang din po yung heart ng nanay ni James and ni John. Na the very reason, nilapitan niya si Jesus. Jesus, pag naghari ka na, say, or in other translation, command, na itong anak ko, si James and si John, dapat nasa left and nasa right hand siya. Kumbaga, pag naghahari ka na, sila yung kanan at kaliwa mong kamay. Top position yung ibigay mo sa kanila. Basically, ang gusto ng nanay na to, she just wants the best for her children. And sino po dito mga nanay natin? You just want the best for your children, right? Di ba? Parang naalala nyo po yun, di ba? Pag may mga children's party, sasabihin, for kids only tong game na to. Alam niyo po yung pabitin? So dahil yung anak mo medyo maliit, encourage mo pa yung anak mo, anak, kaya mo yan. Yun yung pinakamalaking laruan. Diba? Tinuro mo na sa anak mo, nag-strategize kayo. Pero dahil naiiwanan yung anak mo, nung ginawa mo, kinuha mo yung anak mo. Binitbit mo. Pero di pa rin siya makakuha. Sabi ng host, for kids only. Ikaw ngayon, binibitbit mo yung anak mo, pero dumudukot ka rin. Bakit? You just want the best for your
child. Right? Or pag may games, di ba, bring me. Dahil mabagal tumakbo yung anak mo, anong ginawa mo? Binitbit mo yung anak mo, di ba? Bring me lipstick daw. O talaga, ito na anak, ito to lipstick. O panalo na kami, panalo na kami. Nakaka-relate yung mga nanay, di ba? Or pag mag-a-apply na lang ng trabaho, di ba, anak, akong bahala sa'yo, nahihirapan ka maghanap ng trabaho. Alam mo yung kumpare ng tatay mo, si Ding Dong, merong kaibigan yon. Yung kaibigan nun, nagtatrabaho doon sa isang kumpanya. Pero hindi pa ito. Doon sa isang kumpanya na yon, merong kaibigan yon. Yung kaibigan nun, yung boss nun, ikukunik kita doon. Di ba parang for some reason, ang nanay parang hanggat maaari, hanggat maikukunik, hanggat maitutulungan yung anak, lahat gagawin, and all the mothers say, Amen. So bago tayo maging judgmental dito kay Salome, yun lang po yung heart niya. Pero what's interesting, ito po yung challenge. Yung hinihingi niya sa Panginoon is the top most position doon sa kingdom ni God. Pero the reason why I highlight the word say, you know why? Ito. Kaya na, tumatawag na si Salome, hindi po okay. Ito, bakit? Kasi, ma-appreciate natin siya, tsahin siya ni Jesus, di ba? Nakita niyang lumaki. So, ibig sabihin, naniniwala siya na, Lord, Savior, si Jesus. Naniniwala rin siya na maghahari si Jesus. Pero ang problema, the word say there, in other translation, is to command. Ang nangyari is, she was trying to manipulate the situation na, dapat i-command mo. Pag sinabi mo kasi, hindi na makakaalma yung iba. Sure na yung pwesto ni James and ni John sa kanan at sa kaliwa siya. Yes, she was believing in the kingdom, but she was acting as if she was the queen in the kingdom. And minsan, ganun tayo, kahit hindi tayo nanay. Lord, I just want the best for my life and for my family. So ngayon, meron kang bold prayer na i-ask mo kay God without even understanding yung mga ramification nito sa buhay mo. Without even understanding yung mga magiging effect nito sa buhay mo. You have this crazy prayer na parang, Lord, dapat ibigay mo sa akin to. Pero pag hindi binigay ng Panginoon dahil alam ng Panginoon na hindi siya makakabuti sa iyo, magtatampo ka ngayon sa Panginoon. Kaya nga ito po yung sabi ni Jesus. Jesus answered, you do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am to drink? They said to him, we are able. Interesting, right? Why? Yung sinasabi po dyan ni Jesus na cup, remember the time, the garden of Gethsemane? Anong sabi ni Jesus sa Father? Sabi niya, Father, Abba, take this cup away from me. Dahil sobrang alam niya yung hirap na pagdadaanan niya, kung pwede lang masunood yung will niya, sana alisin mo tong cup na to. Pero sabi niya, but let your will be done. So ngayon, ang sabi ng mga disciples, sabi ni John and James, oo, kaya namin yan. Iba yung confidence level nito. So fast forward, pag inaral po natin yung buhay ni James and ni John, was interesting, si James po, yung unang na martyr, unang namatay. Indeed, na-fulfill nga yung pag-take niya ng cup na hinanda ng Panginoon. Pero on the other side, si John naman, theologians or scholars would say, tumanda siya. Sobrang tumanda siya and he died of old age. So here we get to see the two extremes or two sides of taking the cup from the Lord. And yung po yung pinag-usapan natin from week 1, di ba? Yung self-denial, yung carrying our cross. Now, let's continue. And he said to them, you will drink my cup, but to sit at my right hand and at my left is not mine to grant. But it is for those for whom it has been prepared by my Father. I like this. Bakit po? Anong sabi ni Jesus? Sinabi niya bang, hindi, huwag kang mangarap. Huwag kang mag-aspire ng position. Hindi niya sinabing ganun. Sinabi niya, yung Ama ang magde-designate kung sino yung uupo sa kanan at sa kaliwa. Anong sinasabi po dito ng verse na to? Simple lang po. Don't run after greatness. Leave it to God. Huwag mong i-pursue yung greatness.
Kung ang mundo sinasabi, maging great ka, yung abilidad mo, yung achievements mo, mag-acquire ka ng position, sa kingdom po ng Panginoon, hindi mo hinahabol yung greatness. Ang hinahabol mo yung Panginoon dahil yung greatness ang hahabol sa'yo as you pursue God in your life. Hayaan mo ang Ama, the Father God, would reward you, would bless you, and would impart that greatness in your life. Hindi po pinatay ni Jesus yung idea or yung dream nila maging great. Pero here what we get to see is Jesus was addressing the heart, the motivation. Why? In verse 24, ito yung sabi, and when the 10 heard it, they were indignant at the two brothers. I like this. Why? Sa mundong ginagalawan natin, pag gusto mong mag-great, maging great, tapos lalo na pag hindi tama yung motivation mo, may mga taong magagalit sa iyo. Alam niyo po yung indignant, hindi lang po yung galit. Sobrang galit, sobrang naasar yung mga ibang disciples. Bakit? Pambihira naman, Jesus. Hindi porkit tiyahin mo yan, ibig sabihin, palakasan na tayo dito. Padrino system na tayo dito, so ibig sabihin, ganun-ganun na lang. Tapos sabi niya pa, say, command, na sure na yon, siya yung sa kanan at sa kaliwa. Paano naman kami? Nagalit sila kasi feeling nila, na isahan sila, naunahan sila. Bakit? Sila rin gusto rin nilang ma-promote. Sila rin gusto rin nila yung posisyon na yon. Kaya nga, sino po sa inyo dito, may kakilala kayong ganun? Yung inis na inis kayo sa opisina, bakit? Lahat gagawin para lang ma-promote? Yung naninira ng tao, yung malakas gumawa ng kwento, yung medyo sip-sip sa bossing nyo, sa supervisor nyo, di ba parang, ay, sir, alam niyo po si ganito, ganyan-ganyan yan, tamad yan, panay Facebook lang yan, tapos Mobile Legend, hindi po nagtatrabaho yan. So ikaw ngayon parang, pambihira to ah. Kala ko kaibigan ko to, sabay kami kumakain ng lunch, tapos ganun, sisiraan ako para siya yung ma-promote. Right? Now, here's what happened. But Jesus called them to him and said, you know that the rules of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. It shall not be so among you. I like this. Dahil nakikita na ni Jesus yung tension, okay? Dahil sa request na to, may dream sila maging great, nagalit tuloy itong 10 disciple na to. Teka lang. Parang iniisip ko siguro si Jesus, teka lang, time out tayo dito, okay? Ang iinit ng ulo nyo, ano bang nangyari sa inyo? Di ba? Nagbilad ba kayo sa araw? Teka lang, mag-usap muna tayo dito. Ayusin natin yung thinking nyo. Alam nyo ba, itong mga Gentiles na to, ganito yung goal nila. Gusto nila makakuha ng position. Bakit? Gusto nila maghari-harian. Pero kailangan yung maunawaan, dahil anak na kayo ng Diyos, dahil part na kayo ng heavenly kingdom ng Panginoon, hindi na dapat ganon ang thinking mo. Hindi na dapat ganon ang definition mo ng pagiging great. What Jesus was trying to address here is this. Sa mundo, merong pattern, merong culture ang pagiging great. Pero sa kingdom ng Panginoon, hindi na ganon. They would tell you to be this. But in God's kingdom, it's no longer who you are. You don't have to prove something. You don't need to impress the people around you. Wala kang kailangan patunayan. Hindi mo kailangan maghari. Hindi mo kailangan i-practice. Alam mo yung magpa-power play, politicking, yung padrino. Sa mundo, yun yung galawan. Pero sa kingdom ng Panginoon, itigil na natin yun. So this afternoon, let's cross-check. What is the pattern of greatness that we practice? This is a good reminder for us, and this is a good question to answer. Lahat tayo may ambition, right? Lahat tayo, we aspire. Why? Kasi ganun tayo dinesign ng Panginoon. Pero ano yung pattern na pinapractice natin? Are we practicing the pattern of this world wherein kailangan padrino system, palakasan system, power play, politicking, magsiraan tayo, backstab tayo? Alam mo yun, sipsipan tayo ito, gossip and all that. Or are we practicing according to what God is telling us? Diba? Sabi ko nga kanina sa isang pamilya, may paboritong anak, merong hindi paborito, or lahat paborito. Sasabihin mo, pag andito yung isang kapatid mo, ikaw paborito ko. Pero pag wala, hindi, siya na yung paborito ko. Minsan ganun tayo sa pamilya. Kaya ngayon, nadadala natin yun sa society. Bakit? Kung ano yung culture sa loob ng family, yun din yung magiging culture sa labas.
sa barangay, at sa community. So again, ano yung mga practice na ginagawa natin? The Bible says, do not be conformed to the pattern of this world. Ito, I want to speak on this. Malapit na po yung election. Okay? Itong pulpit na to is not to promote. Hindi po ako magpo-promote kung sino iboboto nyo. Pero dahil mag-e-election na, sana i-cross-check po natin. I-validate natin, i-verify natin yung authenticity ng mga plataforma ng iboboto natin. Bakit? Hindi pwedeng yung magaling lang magsalita, hindi rin pwede yung matalino lang. Dapat yung meron pong takot sa Diyos. Bakit? Kasi ito yung mga taong magpa-practice ng authority sa bansa natin. So kung sanay sila ng may padrino pa rin, politicking pa rin, power play pa rin, paano na lang? Right? Pero kung matalino yan, may takot sa Diyos yan, gagamitin ng Panginoon yan. Pero kung matalino lang yan, magiging matalinong kurap lang yan. Strategic yan kung paano gagamit ng funds ng gobyerno yan, tapos lagay natin dito yan, para hindi halata. So again, I'm not promoting any politician or whatsoever. Pero bilang Kristiyano po, ang prayer ko, we're gonna speak a blessing dito sa nation natin, na it's gonna be a peaceful election, but at the same time, we get to discern and hear from God kung sino ba dapat yung mahalal. At the same time, in God's sovereignty, pagkakatiwalaan natin na Lord, whoever, kung sino man yung ma-elect, maposisyon dyan, naniniwala po kami na ikaw pa rin yung naghahari. So again, going back, ano yung mga pattern na pinapractice po natin sa opisina natin? Or bilang magulang, ano yung mga pattern na tinuturo natin sa anak natin? Sinong bida? Sinong magaling? Diba? Sabi ko nga kanina, diba yung sa opisina po, diba yung nagchichismisan, ganyan, mag-ingat po tayo doon. Kasi yung mga tao niyon, gusto nila sila lagi yung bida. Sila yung laging highlight. Yung magaling. And can I just tell this? God has given us different abilities. Anointing, giftings, and skills. Sana po sa loob ng simbahan, sana hindi mangyari yon. Yung politicking, power play, at padrino. Sana, we're gonna appreciate yung strength ng bawat isa. At the same time, we're gonna support yung weakness ng bawat isa. Whether you're in a volunteer ministry, you're a leader, we're gonna practice the culture na gustong gawin ng Panginoon. Now, let's continue. Sabi dito in verse 26, but whoever would be great among you must be servant. I like this. Gusto mo maging great? May pangarap ka sa buhay? Gusto mo maging successful? Ito sa kingdom ni God, dapat maging servant ka. And I like this kasi pag tinignan niyo po yung original translation ng sabi diyan, ministry or diakonos. In the New Testament, usually, refers to the Lord inspiring His servants to carry out His plan for His people as His minister, like a deacon serving in a local church. Yung church po, during their time, yung mga deacon, sila yung mga nagsaserve ng pagkain, nagiging usher, nagwe-welcome ng tao, yung mga menial task, yun po yung ginagawa nila. Pero nakakalungkot isipin, sa panahon po natin ngayon, yung deacon, naging religious term na lang. Kaya nga minsan yung iba sa atin, ay yung mga demon na yun, ay demon-deacon, di ba? May ganun tayo na parang yung mga deacon, parang sila yung nakaupo sa harap, sila yung mga bossing, sila yung nagde-determine, dapat ganito yung gagawin natin sa simbahan natin. Instead of doing the heart, kung ano yung pagkakadescribe sa Bible, naging religion na lang. And not only that, ano pa sabi ni Jesus, verse 27, and whoever would be first among you must be your slave. Hindi lang servant, but slave. What we need to understand, during their time, pag slave ka, you have no position, no title or authority, you have no control, and no people serving them. Jesus needed to pound this to the disciples na hindi ka lang servant, you're also a slave. Pero anong definition ni Jesus ng slave? A bondslave or doulos willingly recognizes Christ's absolute authority in their lives, serving Him by faith in every scene of life.
Sino nga po ulit yung mga Kristiyano dito? Pakitaas ang kamay. Ayun, kumonti na lang. I hope, di ba? The reason why we're here, because we're pursuing Christ. Naniniwala tayo, we're followers of Jesus Christ. You want to be great in the kingdom of God? Ito yung sabi niya, not only you're a servant, but you are a slave. Ibig sabihin, you are under Christ's authority. Pero ang tanong, sino bang naghahari sa buhay natin? Yung preferences pa rin natin? Yung mga gusto pa rin natin? Kaya tuloy, ang definition natin ng greatness Lord, kasi ganito yung gusto kong mangyari. O nauunawaan natin na, yes, gusto mo maging great, pero dapat servant and slave. So again, let's cross-check not only the pattern, but what is the posture of our hearts in our journey to greatness. Kamusta yung puso natin? Heart check tayo. Ano yung motivation natin? Ano yung heart behind? Ano yung reason? Why you want to be great? Yes, you're going to be serving. You want to be a slave before the Lord. Pero yun yung heart mo. Para ma-promote, para maging great. Bakit? Pag naging great ako, pag ako yung naging leader of leader, feeling ko magiging fulfill ako, masasatisfied ako. Ganun ba yon? Alam niyo po, may share akong story. I remember, before po ako maging lead pastor dito sa adult natin, I used to serve in our campus ministry for 7 years. And then I serve as a campus director po for 2 years dito sa Victory Fort. So pag campus director ka, sa iyo po pumapasok yung mga nag-a-apply na gusto maging campus missionary. So yung mga campus missionary, sino po sa inyo na-appreciate yung campus missionary? Pwede mo na silang palakpakan. So for 2 years naging campus director po ako. So nag-i-interview po ako ng mga gusto mag-full-time. Yung mag-heart mag-missionary, mag-serve, di ba, magre-reach out sa mga kabataan. So nag-i-interview ako. You know what's interesting? Sobrang nakaka-amaze po yung mga heart ng mga gusto maging campus missionary. Kasi yung iba, mag-i-engineer, pero they just wanna change the campus, change the world. So meron silang natapos, pero dahil nakaramdam sila ng tawag sa Panginoon, they are willing to let go of that career just to serve God full-time. Pero one incident po, sige tuloy mo bro, one incident, sobrang na-surprise ako dito sa in-interview ko. Hindi ko na lang po sasabihin yung pangalan niya, tago na lang natin sa pangalang Bogart. Okay? So, in-interview ko siya. So, seryoso kami. Nakaupo kong ganyan. Nagtitingin na kami sa mata. Dinidiscern ko, okay, may calling ba talaga to? Seryoso ba to sa pinapasok nito? So, I was asking him questions. Okay, so how long have you been part of this church? Okay. Oh, tagal na rin pala. So, kamusta naman? Kamusta yung relationship mo kay God? Yung devotion mo? So, paano mo nasabing gusto mong maging full-time minister? Ano yung nag-trigger ng calling na yun sa heart mo? Alam mo, sabi niya parang feeling ko lang talagang nangusap sa akin yung Panginoon. So, it was in a conference daw, yung conference natin. So, parang, alam mo yun, parang sobrang ang daming estudyante. Tapos sobrang ang sarap makakita ng mga estudyanteng nag-worship kay God. Okay, sige, tuloy mo yung kwento. Nandun po kami sa kabilang building. Nandun po kami sa balcony kasi naka-fully book yung room natin. So sa balcony ko po siya ini-interview doon sa assembly hall natin. Tapos ito yung pinakagulat na gulat ako sa sagot niya. Ang pangarap ko kasi, tatayo ako dyan sa pulpit na yan. At magpipreach ako. And I was like, whoa. Is it about preaching? Pangarap ko, tatayo ako doon sa may Araneta. Tapos makikita ko yung mga libo-libong estudyante, magpipreach ako, i-encourage ko sila. For him, yun ang dream niya. That was the ultimate. Yes, I wanna serve God, pero kasi ang saya nung nagpipreach. Hello, talaga lang ha. Hindi mo alam yung challenge na nagpipreach. Di ba? Sino po dito nagpipreach? Wala, kaya nga buti na lang. But seriously, to be honest, as your pastor, hindi ko po inaspire na maging preacher. Lumalaki po ako na, alam mo, nag-aaral ako, nasa likod lang ako nakaupo, pag tinawag ng teacher, nakayuko, nanginginig, hindi ko pa alam yung sagot. Ma'am, alam mo yung gano'n, lagi kang upo sa likod, tapos pag magtatanong ng question, yung yumuyuko kang gano'n, kasi kinakabahan ka. Right? I didn't aspire to be a preacher, but this guy, to my surprise. Why? Because for him, it was all about preaching. It's all about the pulpit, the position, yung galing mo pastor, yung ganyan.
And minsan, alam niyo po, you would encourage me, yes, ang sarap sa tenga, pero to be honest, nakakatakot isipin na it's all about the pastor. Nakakatakot isipin na nakatutok tayo sa preacher, ay, ang galing ng preacher na to, si preacher na ganito, ganyan-ganyan. Why am I saying that? I realize, hindi lang po siya nag-iisa. Bawat isa po sa atin, meron tayong ganon sa puso natin. Siya, nakita lang natin dito sa pulpit. Pero ang tanong, saan kaya nagmamanifest yung sinful nature natin na gusto natin, ito yung marating natin sa buhay. Masasabi ko, magiging great ako, successful ako, fulfilled ako, pag nagawa ko to. Pag natayo mo na yung business na inaasam-asam mo, pag napangasawa mo na yung lalaking inaantay mo sa buhay mo, you would say, I'm the greatest. Kasi ako ang nagwagi, ang haba ng hair ko. Ganun ba yon? I don't know. For sure, up until today, you are believing God for something. You are asking Him for great things. But ang tanong, kamusta yung posture ng puso mo? Are you serving Him just to get these things? Magsisimba ako linggo-linggo, mag-a-usher ako, mag-volunteer ako, magiging victory group leader ako. Lahat gagawin ko to para sa iyo, Panginoon. Kasi sabi mo, serve, be a slave. Pero I want in return na ibigay mo sa akin to. Paano kung hindi niya ibigay? That's why there's this thing na tinatawag na messianic complex. Nag-serve ako dyan, ginamit lang nila ako, pagod na pagod ako, tapos ganun lang yun. Dati leader ako, pero ngayon hindi na ako leader. Dati usher ako, pero ngayon ayaw nila akong pag-usherin. Ngayon may drama tayo. Bakit? Kasi yung motivation natin, yung puso natin, we are after the position, the recognition. Hello? Paano kung alisin lahat ng Panginoon yon? Kamusta ang puso natin? Let's continue. That's why I like this. Ito yung sabi ni Jesus, verse 28, even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Nakakahiya naman po sa Panginoon natin kay Jesus. Siya, lumikha ng langit at lupa, bumaba dito para ligtas ka, para ligtas ako. Anong ginawa niya? Nag-ask ba siya ng grand welcome? Oh, mga anak, bababa ako red carpet, gusto ko, magandang parada. Hindi ganun. He came here to serve you and to serve me. He set an example. And He didn't just set an example, He made it possible by giving His life for you and for me. Kaya sabi diyan, ransom. Yung sinful nature natin, gusto natin tayo yung sinaserve. Pero dahil binayaran na daw ng Panginoon yon, He has given you the ability to be a blessing, to serve. I'm gonna end with this story. Kung mahilig po kayo sa history, this is King Richard I, or tinatawag na Richard the Lionheart. You know what's interesting, in 1193, after leading a battle, he returned to his nation. But on the way back, in Austria po, si Leopold V, na-capture po siya. Tapos nag-demand po itong si Leopold ng 150,000 marks, or 3 tons of silver. Okay? And nangyari po, kailangan gawin 2 to 3 times the annual income of the English crown under Richard. So para malikom nila yung 3 tons of silver, yung buong nation, nagtulong-tulong 2 to 3 times na annual income po, pinagsama-sama nila. You know why? Sa kaharian before, ang pinaka-importanting buhay, yung buhay ng hari. So yung soldier, bibigyan niya yung buhay niya, yung mga commoners, villagers, lahat, bibigyan nila yung buhay nila para sa hari. Kaya po, ganun yung ginawa nila. And ang nangyari po, doon nanggaling yung word na king's ransom. So dahil binagay lahat ng mga soldiers, villagers, yung pera nila, para lang makuha siya, nakabalik siya sa kaharian niya. Pero alam niyo po, sa kingdom ng Panginoon, baliktad. Kasi bakit? Kung sino yung hari who deserve the special treatment, na dapat tayo nagbayad ng utang natin sa kasalanan natin, hindi nangyari. Kabaliktaran. Kung sino pa yung hari, siya yung nag-offer ng buhay niya para sa iyo at para sa akin. Why? Because in the kingdom of God,
It is counter-cultural. It is upside down. Iba kung paano magpatakbo si Jesus ng kingdom niya, kung paano magpatakbo ang tao dito sa mundo. That's why going back to this tree, as we end, medyo ibahin natin yung preaching. I want to give you a practical application. The world will tell you about your abilities para maging great ka, pero sa kingdom po ng Panginoon, we acknowledge that God has given us the ability to glorify Him. Anong meron ka ngayon na abilidad ng binigay sa iyo ng Panginoon? I-acknowledge mo na binigayan sa iyo ng Panginoon, hindi para sa self-glorification mo. Hallelujah, ako magaling, hindi. It's for God's glory. In the world that tells us it's about achievements, sa kingdom po ng Panginoon, we have nothing to prove. No one to impress. Walang ibang bida dito kung hindi si Jesus. And last, in the world that tells us it's about acquiring position, getting promoted, and all this, sa kingdom po ng Panginoon, we leverage our position for the advancement of God's kingdom. It's not about equality. Bakit magiging socialism ba tayo? Hindi po. Meron talagang binigyan ng Panginoon ng responsibilidad na maging ganito yung posisyon nila, meron naman ganito lang, pero it's okay. Pero nasaan ka mang aspeto or sphere ng influence meron ka, ang calling sa atin ng Panginoon, we leverage that. We use that para ma-advance yung kingdom niya. You know why? Because greatness in the kingdom of heaven is about making ourselves a means of Jesus' glory, not making Jesus a means for our glory. Hindi po natin gagamitin ang Panginoon para maging glorious tayo. Pero magpapagamit tayo sa Panginoon para sa glory niya. Amen? Can we all stand? We're going to take time to pray. Can we give God praise this afternoon? Can we all lift our hands? Lord, we thank you, God, for this afternoon. As your church, as your people, God, thank you for reminding us, for showing us. Pinakita mo yung halimbawa mo, Panginoon, kung paano maging servant, na ikaw mismo, Hari, Diyos, you set an example for all of us, God. So I pray even right now, God, as your people, I pray that you would minister. Ipakita mo po sa amin, mangusap ka po sa amin, Lord. Sa buhay namin, Lord, bilang Kristiyano, Lord, that will be able to live a life, Lord, that is pleasing to you, Lord. We will be servants, Lord. We're going to be slaves for you, God. And we're going to, Lord, journey dito sa path namin sa greatness. Not pursuing, Lord, yung pagiging great, Lord, but pursuing you, Lord. Because being great is just a reward, Lord. So it doesn't matter kung ano yung makukuha namin, hindi namin makukuha, Lord. We choose to focus our eyes on you alone, Jesus. So we let go, Lord, yung mga pride namin, mga ego namin, yung selfishness namin, yung pagiging self-centered namin, Lord. I pray as your church that you would use us, Lord, to be a blessing to many people, Lord. Bigyan mo po kami ng wisdom, Lord, kung paano po gagamitin yung bawat isa sa amin na magiging blessing, Lord, sa mundong ito, Lord. And Lord, imagine, Lord, kung gagamitin mo po yung bawat isa sa amin na magiging blessing na magsaserve lang sa mga taong nakapaligid sa amin, Lord, this world will turn upside down. Magugulat yung taong nakapaligid sa amin na totoo nga ang Diyos na sinasamba namin, Lord. Kasi kami po yung Kristiyano na nakatanggap ng pagmamahal mo. Therefore, we're gonna share this love, Lord, to these people around us, God. So here we are as your people, Lord, even as we end this worship service. Use us to be the salt and the light in this world, Lord, to give honor and glory to you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.